Isang araw noong 2004, isang binata ang nanonood ng balita nang biglang lumabas sa TV ang isang ulat tungkol sa isang malagim na kasoeng pagpatay. Sa simula, hindi ito gaanong pinapansin ngang binata. Ngunit biglang ipinakita sa screen ang larawan ngang biktima. Sa una, natulala lang ang binata, hindi makagalaw sa gulat. Ngunit pagkatapos ay tumayo siya, tumakbo sa kanyang computer at nagsimulang maghalungkat sa mga chatlog ng isang lumang usapan. Pagkalipas ngang ilang minuto, natagpuan niya ang kanyang hinahanap. Ipinrint niya ito at agad na tumawag sa pulisya. Okay, simulan na natin ang kwento. Noong gabi ng Hunyo 3, 2004, isang 23 taong gulang na college junior na nagngangalang Jose Jix Valencia ang pumasok sa isang kainan sa kahabaan ng Maginhawa Street sa Quezon City. Nandun na ang kanyang mga kaibigan, nakaupo sa isang mesa sa likuran. Pagkakita sa kanya, agad siyang kinawayan nga ito. Lumapit si Jigs at umupo kasama sila. Si Jigs ay isang mag-aral sa University of the Philippines, UP. Diliman, na kumukuha ng kursong journalism at pre-law. Katatapos lang ng semestre, ilang linggo na ang nakalipas, at kahit na nagustuhan ni Jigs ang kanyang pinag-aralan, sabik na rin siyang makaroon ng pahinga. Gusto niyang makasama ang kanyang makaibigan at pumunta sa mga party. Likas na pala kaibigan si Jigs at may aktibong buhay sosyal, ngunit minsan, ito rin ang nagdadala sa kanya sa gulo. Katunayan, ilang linggo pa lang ang nakalipas, kinailangan niyang humarap sa korte dahil sa kasong disobedience to an agent of a person in authority na nakuha niya 2 buwan na ang nakakaraan nang tumanggi siyang umalis sa isang house party na pinatitigil ngang mamapulis. Pagkaupo niya sa mesa, agad siyang tinanong ng isa sa kanyang mga kaibigan, "Uy, Jigs, kumusta yung hearing mo?" Sumagot si Jigs na hindi naging maganda ang takbo nito. Para sa kanya, katawa-tawa ang buong sitwasyon at umasa siyang ibabasura na lang ang kaso. Ngunit nang dumating siya sa korte, nalaman niyang mas pinalala pa pala ito. Pinalitan ng piskal ang kaso at ginawang mas mabigat. Gayunpaman, sinabi ni Jigs na hindi pa rin siya gaanong nag-aalala. Nagplit siyang not guilty at plano niyang labanan ito hanggang sa huli. Ngunit ang ang kasong ito ang pinakamaliit sa mga problema ni Jigs. May mas malalaking bagay na gumugulo sa kanyang isipan. Kamakailan lang ay nakipaghiwalay sa kanya ang kanyang matagal ng nobyo na si Jake Santos at nahihirapan siyang tanggapin ito. Gusto ni Jake na manatili silang makaibigan, ngunit sa halip na makatulong, mas lalo lang nitong pinahirapan si Jake dahil patuloy pa rin silang nakikita at nag-usap. Habang para kay Jake ay tapos na ang kanilang romantikong relasyon, para kay Jigs ay hindi. Pakiramdam niya ay palagi silang nasa bingit ng pakakabalikan kahit hindi naman. At sa tuwing susubukan ni Jigs na kausapin si Jake tungkol sa posibilidad na ayusin ang kanilang relasyon, agad siyang tinatanggihan nito. Dahil wala na si Jake, naging malungkot si Jigs. Sinubukan niyang punan ang puwang na iyon sa pamamagitan nga mga panandaliang pakikipagrelasyon, paghahanap nga lalaki online at pag-imbita sa kanila sa hotel kung saan siya nagtatrabaho bilang night clerk. Ngunit karamihan sa mga ito ay mababaw at walang kahulugan. Sa isang pagkakataon, nakaroon si Jigs ng lihim na relasyon sa isang mas matandang lalaki. Nasa simula ay kapanapanabik. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, ang talagang hinahanap ni Jothers ay isang tunay na relasyon tulad ng namagitan sa kanila ni Jake. Kaya naman sa tuwing lalabas si Jigs kasama ang makaibigan, palagi siyang naghahanap ng sinumang maaring maging pangmatagalang kapareha. At ang gabing iyon ay walang pinakaiba. Matapos ang masayang hapunan, umalis sila sa kainan at naglakad patungo sa isang gay dance club na tinatawag na Club Bahaghari. Madilim sa loob at malakas ang tuktok. Pagpasok pa lang, agad na lumusot si Jigs sa mga nagsasayawang tao at naktungo sa DJ booth. Hiniling niya sa DJ na patuktugin ang kanyang paboritong kanta, ang Billie Jean ni Michael Jackson. Inirapan lang siya ng DJ.
Alam ni Jix na marahil ay inis na sa kanya ang DJ dahil tuwing pupunta siya roon, iyon at iyon din ang hinihiling niyang kanta. Ngunit hindi kailanman hinayaan ni Jix na pigilan siya ng opinyon ng iba. Matapos mag-request, pumunta si Jigs sa bar at umorder ng inumin. Habang naghihintay, napansin niya ang isang binatang nag-isa sa kabilang dulo ng bar. Pagkabigay sa kanyang bartender ng inumin, nilapitan ni Jigs ang lalaki at tinanong kung gusto nitong sumayaw. Ngumiti ang lalaki at sinabing, "Sige." Ang isang sayaw ay naging 2, tapos 3, hindi nagtagal, makasama na nilang pinalipas ang buong gabi. Mahirap mag-usap dahil sa lakas ng musika, ngunit nalaman ni Jigs na ang pangalan ng lalaki ay Ed Macapagal at nag-aral itong maging chef. Para kay Jigs, mabait at astig si Ed at tila nakaroon sila ngang agarang koneksyon. Nang magsara na ang club, tinanong ni Jigs kung gusto ni Ed na sumama sa kanya pauwi. Pumayag si Ed. Pagkatapos, nakiusap si Jigs sa kaibigan niyang si Jenny kung pwede silang ihatid sa apartment niya. "O naman," sabi ni Jenny. Sumakay silang 3 sa kotse ni Jenny. Pagbaba ni na Jigs at Ed, sinabi ni Jenny, "Uy, bukas ng gabi may party sa bahay. Punta kayo ha?" Tumingin si Jigs kay Ed, kumindat, at nagsabing, "Sana pareho kaming makapunta." At umalis na si Jenny. Nang makaalis na si Jenny, dinala ni Jigs si Ed sa kanyang sira-sirang apartment sa ibabang palapag. Pagpasok nila, bumungat kay Ed ang napakaraming libro tungkol sa kasaysayan na nakatambak sa sala. Mahilig pala si Jigs sa kasaysayan ngang sinaunang Gresya. Sinimulang buklatin ni Ed ang mga libro habang si Jigs naman ay walang tigil sa pakukwento tungkol sa labanan ng Thermopylae, ang madiyos ng Olympus at iba pang bagay na kinahihiligan niya. "Hindi ako masyadong maalam sa kasaysayan," sabi ni Ed, "pero kahangahangang napakahilig mo rito." Naging maganda ang takbo ngang gabi para sa kanilang dalawa, makasama nilang pinalipas ang gabi. Kinaumagahan, bandang 10:00 habang nakahanda ng umalis si Ed, nakplano silang makita ulit sa party ni Jenny kinakabihan. Bago umalis si Ed, isinulat niya ang kanyang numero ngang telepono sa isang pirasong papel at ibinigay kay Jigs. Kinuha ito ni Jigs, hinatid si Ed sa pinto, at binigyan ito ngang yakap at halik. Nang makaalis si Ed, umasa si Jigs na sana hindi lang ito isa sa mga walang kabuluhang gabi. Sana ito na ang simula ngang isang pangmatagalang relasyon na matagal na niyang inaasam. Bandang tanghali, habang kumakain ng pananghalian si Jigs bago pumasok sa trabaho, may kumatok sa kanyang pinto. Ang kanyang landlord, at mukha itong galit. Sinabi nito na 4 na ngang buwan at hindi pa rin siya nakbabayad ng upa. Humingi ngang paumanhin si Jigs at sinabing nakalimutan niya. Nangako siyang magbabayad siya pagdating ng hapon. Ngunit nang isara niya ang pinto, nakaramdam siya ngang kaba dahil ang toto, wala siyang pera. Laki sa hirap si Jigs sa isang maliit na bayan sa Bicol. Siya ang unang miyembro ngang kanilang pamilya na nakapasok sa kolehiyo. Sinusuportahan niya ang kanyang pag-aaral sa pamamagitan ngang pagtatrabaho bilang hotel clerk, ang parehong trabaho ngang kanyang ina. Mahal ni Jigs ang kanyang pamilya at halos araw-araw niya itong tinatawagan, ngunit sa kabila nito, pakiramdam niya ay nakakulong siya sa kanyang konserbatibo at relihiyosong bayan, kaya umalis siya at sinubukang baguhin ang kanyang sarili. Ngunit ang paghahanap ngang sapat na pera ay isang bagay na hindi pa niya lubusang nalulutas. Bago umalis papuntang trabaho, tinipon ni Jigs ang lahat ng perang mahahanap niya, ngunit kulang pa rin ito para sa upa. Inihulog pa rin niya ito sa mailbox ngang landlord na may kasamang sulat na nangangakong babayaran niya ang kulang sa loop ngang ilang linggo. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa kanyang trabaho. Nang 11:00 ng gram, agad siyang umuwi, nagbihis, at dumiretso sa party ni Jenny kung saan dapat niyang makita ang bago niyang interes, si Ed Macapagal. Ngunit pagdating ni Jigs sa party, wala si Ed. Inikot niya ang buong apartment pero hindi niya ito makita. Kaya kumuha na lang si Jigs ng beer at nakipagwentuhan kay Jenny habang naghihintay.
Pero lumipas ang oras at napagtanto niyang baka hindi na darating si Ed. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na huwag munang malungkot. Lumabas siya at tinawagan ang numero na ibinigay ni Ed. Numero ito ngang isang landline. Nagring ito ngang ilang beses bago may sumagot. Isang lalaki, pero hindi si Ed. Nagpakilala itong si Marco Beltran. Tinanong ni Jix kung nasaan si Ed. Ipinaliwanag ni Marco na kasama niya ito sa kwarto at tulok na dahil may trabaho pa ito kinaumagahan. Habang sinasabi ito ni Marco, naramdaman ni Jix na tila ayaw siyang kausap nito. Pero hindi sumuko si Jix. Pwede mo ba siyang gisingin sandali? Kailangan ko siyang makausap? Hindi pwede. Tulog na siya, sagot ni Marco. Pero mapilit si Jix at nagmakawa ito. Sa huli, pumayag din si Marco. Ilang sandali pa, isang inaantok na Ed ang sumagot sa telepono. Tuwang-tuwa si Jix nang marinig ang boses nito at agad niyang kinumbinsi itong pumunta sa party. Isama mo na rin yang kaibigan mo, dagdag pa niya. Hindi malinaw kung natuwa si Ed sa ideya, pero sa huli ay pumayag din ito. Nang dumating sila, sandali lang nagtagal si Marco bago umalis. Ngunit nanatili sina Jix at Ed hanggang bandang 2:00 pagkatapos, ay lumipat sila sa isa pang party sa kabilang kalye. Bandang 3:00 sinabi ni Ed na kailangan na talaga niyang umuwi. Hinatid siya ni Jix sa labas. Gusto mong sumama sa apartment ko? Tanong ni Jix. Hindi na talaga, kailangan ko nang umuwi at matulog, sagot ni Ed. Bago sila magiwalay, nakasundo silang kita ulit sa mga susunod na araw. Nang makaalis si Ed, nagpaalam si Jix kay Jenny at nagsimulang maglakad pauwi. Habang naglalakad, naisip niyang ayaw niyang umuwing mag-isa. Kung ayaw ni Ed, hahanap siya ngang iba. Ang una niyang naisip ay ang kanyang ex na si Jake. Tinawagan ni Jix si Jake ng ilang beses, pero hindi ito sumasagot. 3:00 na ngang madaling araw, kaya hindi na nakapagtataka. Pero desidido pa rin si Jix, kaya nilakad niya ang ilang kanto para puntahan ang apartment ni Jake. Kinatok niya ng malakas ang pinto, pero walang nakbukas. Naisip ni Jix, baka may kasamang iba si Jake, at nakaramdam siyang selos. O mas malala, baka nasalub si Jake pero ayaw siyang pakbuksan. Matapos ang ilang minutong pakatok, sumuko si Jix at naglakad pawilasing, malungkot at bigo. Pumasok si Jix sa kanyang apartment bandang 3,45 Newton at isinara ang pinto. Ngunit pakahiga niya sa kama, may kumatok sa kanyang pinto. Kinabukasan, Sabado, Hunyo 5, bandang 2:00 nitorha, isang estudyante ang lumabas mula sa isang apartment malapit sa gusali ni Jix. Papunta siya sa isang weekend trip sa La Union kasama ang kanyang makaibigan. Habang inilalagay niya ang kanyang gamit sa kotse, napansin niya ang isang taong nakahandusay sa damuhan na nakasuot lamang ng running shorts. Sa una, inakala niyang lasing lang ito. Ngunit nang lumapit siya, nakita niya ang maalangaw na dumadapo sa katawan nito. Makalipas ang 30 minuto, tumunog ang paga ni Detective Juan Johnny Cortez ng Quezon City Police District, QCPD. Tumawag siya sa kanyang hepe at ibinigay sa kanya ang address ng isang crime scene malapit sa UP campus. Pagdating ni Cortez, nakita niya ang dilaw na police tape at ang mga usyosong kapitbahay. Sinalubong siya ngang isa pang detective at dinala sa lugar kung saan nakahandusay ang biktima. Isang binata, nakatihaya, nakasuot ng light blue na running shorts. Walang sapatos, medyas o pang-itaas. At sa kanyang lalamunan ay may malalim na hiwa. Sinabi ng medical examiner na may mga pasa sa mukha, braso at katawan ng biktima. Ngunit nang itaas niya ang mga kamay nito, walang mga sugat na palatandaan ng pagdepensa. Kakaiba ito sa mga kasongang pananaksak kung saan karaniwang may hiwa sa kamay ang biktima. Idinagdag pa niya na ang dugo ay umagos sa makabilang gilid ng lik ng biktima na nangangahulugang malamang ay nakahiga na ito sa damuhan ng laslasin ang kanyang lik. Ipinakita rin niya ang mga hemorag sa mata ng biktima na karaniwang senyales ng sakal. Ang teorya ni Cortez.
Sinakal munangang pumatay ang biktima hanggang sa mawalan ito ngang malay, pagkatapos ay inihiga sa damo at nilaslas ang lig. Napansin ni Cortez na marumi ang nga pa ang biktima, na parabang tumakbo ito sa labas. Naisip niyang malamang ay nagkaroon ng habulan. Dahil walang anumang pagkakakilanlan sa biktima, hindi alam ni Cortez kung sino ito o kung saan ito nanggaling. Ilang sandali pa, dumating ang isa pang patrol car. Sakay nito si PO1 Stephen Reyes, ang pulis na karaniwang nagpapatrolya sa lugar na iyon. Tinawag siya para tingnan kung makikilala niya ang biktima. Binuksan ang body bag at sumilip si Reyes. Pagkatapos ang ilang segundo, sinabi niyang kilala niya ang binata. Isa itong estudyante na inaresto niya sa isang house party, ilang buwan na ang nakalipas. Ang pangalan daw nito ay Jesse Valencia. Ngayon may pangalan na ang biktima. Ang susunod na hakbang ni Cortez ay alamin kung sino ang may motibong patayin si Jix Valencia. Nalaman niya na isang kanto lang ang layong apartment ni Jix. Kaya naglakad siya papunta ron. Pagdating nila, bukas na ang pinto ang apartment. Sa loob, walang dugo o anumang senyales ang away. Ngunit ang bukas na pinto ay nagpapahiwatig na nagmamadaling umalis si Jix. Tugma ito sa teorya ni Cortez na nagsimula ang gulo sa ibang lugar bago ito natapos sa damuhan. Kumatok si Cortez sa pinto ngang kapitbahay ni Jix. Isang binatang mukhang naguguluhan ang nagbukas ng pinto. Sinabi ni Cortez na nag-imbestiga siya ngang isang pagpatay. Tila may naalala ang binata. Sinabi niya na noong nakaraang gabi, nagising siya sa ingay ngang dalawang lalaking nag-away sa apartment ni Jix. Narinig niyang paulit-ulit na sinasabi ni Jix ang hindi. At tama na, sa kaaway nito. Dahil sa inis, pinalo lang ang kapitbahay ang pader at sumigaw na tumigil sila. Pagkatapos nun, tumahimik na at nakatulog na siya ulit. Hindi niya namalayang ang narinig niya pala ay ang simula nga pagpatay kay Jix. Tinanong ni Cortez kung kilala niya ang lalaking kaway ni Jix, unit hindi niya alam. Sa puntong ito, kumbinsido si Cortez na sa apartment ni Jix nagsimula ang gulo. Kailangan niyang malaman kung sino ang maposibleng kasama ni Jix ng gabing iyon. Sakto namang nakuha na ng isa sa mga investigador ang call log mula sa cellphone ni Jix. Ang huling matawag ay ginawa sa pagitan ngang 3:00 at 3:18 ng madaling araw, 7 tawag sa isang taong nagngangalang Jake Santos. Agad na pinuntahan ni Cortez ang apartment ni Jake. Isang binata na may namumuktong nga mata ang nagbukas ng pinto. Alam na raw niya ang masamang balita. Tinanong ni Cortez si Jake tungkol sa matawag ni Jix. Hirap na ipinaliwanag ni Jake na si Jix ay kanyang ex-boyfriend na patuloy siyang kinukulit na makabalikan sila. Noong gabing iyon, nagising siya sa sunod-sunod na tawag at katok sa pinto. Nakita niyang si Jix ang tumatawag. Dahil ayaw niya itong kausapin, binalewala na lang niya ito. Bagamat tila nagsasabing ang totoo si Jake, nangangahulugan din itong wala siyang alibi, mag-isa lang siya sa bahay nang mangyari ang krimen. Ngunit bago pa man makapagtanong si Cortez, sinabi ni Jake na bago ang matawag na iyon, nakausap sila ni Jix noong hapon. Ikinuwento raw ni Jix na may bago itong nakilala sa club, isang lalaking nagnangalang Ed Machapagal. Nang gabing iyon, nasa interrogation room na ang QCPD si Ed Machapagal, nanginginig at hindi mapakali. Inusisa siya ni Cortez tungkol sa maginawa niya noong nakaraang gabi. Kinakabahang ikinuwento ni Ed na kasama niya ang kanyang roommate na si Marco Beltran nang makipakita sila kay Jix sa party. Umuwi raw siya bandang 3:00 neno at nakita pa siya ni Marco na pumasok sa kanilang apartment. Dumiretso raw siya sa pagtulog at maagang gumising para sa trabaho. Nasa trabaho na siya nang makatanggap ng tawag mula sa pulisya. Kumuha si Cortez ng DNA sample mula kay Ed at sinabing hahaluhugin nila ang kanyang bahay. Kasunod nito, sinuri ni Cortez ang record ng roommate ni Ed na si Marco Beltran at natuklasang mayroon itong criminal record. Ipinatawag si Marco para sa isang interview. Agad niyang sinabi na hindi niya gusto si Jix at wala siyang pakialam na patay na ito.
Kinumpirma niya na nakita niyang umuwi si Ed bandang 3:00 ngunit pagkatapos nun ay umalis din siya para makipag-date at hindi na niya alam kung anong oras siya nakabalik. Nangangahulugan itong si Marco ay nasa labas at walang alibi noong oras na pinatay si Jix. Kinuha rin ang kanyang DNA sample. Kinabukasan, Linggo, Hunyo 6, nakpulong ang team ni Cortez. Pagod na ang lahat. Mayroon na silang ilang mga suspek, si Jake, na kinukulit ni Jix, si Ed, na kinakabahan at may mga kutsilyo sa bahay, bagamat chef siya, at si Marco, na may criminal record at hayagang galit kay Jix ngunit walang sinuman sa kanila ang may malinaw na motibo para pumatay. Tila may kulang sa kwento. Habang iniisip ito, isang tip ang dumating mula sa Crime Stoppers. Isang kaibigan ni Jix mula sa Cebu ang tumawag. Madalas daw silang mag-chat online. At minsan ay naikwento ni Jix ang tungkol sa isang lihim na relasyon sa isang mas matandang lalaki, isang pulis sa Quezon City Police District. Pinag-aralan ni Cortez ang mga printout ngang kanilang chat log. Isinulat ni Jix ang tungkol sa pulis na ito na bumibisita sa kanya nang naka-uniforme sa kalagitnaan ng gabi. Ngunit kamakailan lang, nagsimulang maginala si Jix na may asawa na ang pulis na ikinagalit niya. Sabi niya sa kaibigan niya, hindi siya papayag na maging kabit, ngunit hindi kailanman pinangalanan ni Jix ang pulis. Ang tawag lang niya rito ay ang pinakamagiting ng QCPD. Para kay Cortez, ito na ang pinakamalakas na suspek. Kung malalaman nega iba ang kanilang relasyon, masisira ang karera at pamilya nega pulis. Kailangan niyang mag-ingat dahil ang salarin ay maaring kasamahan niya mismo sa trabaho. Kinuha niya ang listahan ng lahat ng empleyado ng QCPD. Tinawagan niya muli ang nakaibigan ni Jix. Isa sa kanila ang nakaalala na tinukoy ni Jix ang pulis bilang Andres. Sa buong QCPD, dalawa lang ang pulis na may apelidong Andres, si Brad Andres at si Teddy Andres. Hinalungkat ni Cortez ang record ng pagkakaaresto kay Jix sa house party. Natuklasan niyang isa sa 3 rumspondeng pulis ay si PO1 Brad Andres. Tugma ang lahat. Kinabukasan, hinanap ni Cortez si Brad Andres sa locker room. Kaswal niya itong nilapitan at ipinakita ang litrato ni Jix. Yan yung batang inaresto ko sa isang party, sabi ni Brad. Tinanong ni Cortez kung nakita pa sila ulit. Sinabi ni Brad na minsan ay tumawag si Jix para makreklamo tungkol sa maingay na kapitbahay at siya ang rumusponde. Ngunit sandali lang iyon. Walang bakas ngang kaba kay Brad. Ngunit habang nag-usap sila, dumaan ang partner ni Brad na si PO1 Stephen Reyes. Nang makita niya ang litrato ni Jix, bumulong ito sa kanyang partner. Patay na pala yang baklang kalaguyo mo. Isang malaking bagay iyon para kay Cortez. Bumalik siya sa kanyang opisina. Pagupo niya, may kumatok. Isang kabataang lalaki ang pumasok at nagpakilalang si Andres Andy Serrano, kaibigan ni Jix. Ikinuwento ni Andy na ilang linggo na ang nakalipas, makasama sila ni Jix sa apartment nito, bandang 3:00 Newto. May kumatok. Isang pulis na naka-uniforma ang pumasok. Laking gulat ni Andy nang dalhin ito ni Jix sa kwarto at sumali ito sa kanila para sa isang threesome. Pagkatapos, sinabihan daw siya ng pulis na, "Manahimik ka lang tungkol dito." Hindi makapaniwala si Cortez. Inilabas niya ang yearbook ng QCPD para ipatukoy kay Andy ang pulis. Ngunit umiling si Andy. "Hindi ko na kailangan yan," sabi niya. "Dahil pagpasok ko rito kanina, nakita ko siya sa hallway." Ito ang nangyari noong madaling araw ng Hunyo 5, 2004, bandang 3:00 habang paalis si Jig sa party ni Jenny. Ang kanyang killer ay uminom kasama ang mga kaibigan pagkatapos ng trabaho. Nang pauwi na ito, nagpasya siyang dumaan sa apartment ni Jix, inaasahan ang isa pang mabilis at lihim na pakikita. Ngunit pagdating niya, lasing na lasing si Jix at masama ang timpla. Sinabi ni Jix sa kanya na nalaman na niyang may asawa na ito. Ayaw na niya itong makita. Nang tumanggi itong umalis, nagbanta si Jix. "Sige, isusumbong kita sa hepe mo."
Doon na nagdilim ang paningin ng killer. Kung malalaman ang kanilang sikreto, mawawala ang lahat sa kanya. Kailangan niyang patahimikin si Jix. Sinubukang tumakbo ni Jix ngunit naabutan siya pakalipas ngang isang kanto. Inilagay ngang killer ang kanyang braso sa lik ni Jix at sinakal ito ng mahigpit hanggang sa bumaksak ang katawan nito. Pagkatapos ay inihiga niya si Jix sa damuhan, kinuha ang kanyang pocket knife at malupit na nilaslas ang lik nito. Pawi. Mindgat niyang itinapon ang murder weapon. Pagdating sa bahay, bago pumasok, tinanggal ngang killer ang name tag sa kanyang uniforme na may nakasulat na Andres at pinalitan ito ngang isa pang name tag na nakatago sa kanyang sasakyan. Ang name tag na ito ay ang kanyang tunay na pangalan, Po1 Stephen Reyes. Si Reyes, ang partner ni Brad Andres. Siya ang unang kumilala sa bangkay ni Jix at gumawa ngang masamang komento. Nagsinungaling pala si Reyes kay Jix tungkol sa kanyang pangalan. Ang name tag na ginagamit niya ay ninakaw niya mula sa isa pang pulis na si Teddy Andres. Inaresto si Reyes at noong Mayo 2005. Halos isang taon matapos ang pagpatay kay Jix, napatunayan siyang nagkasala sa first-degree murder. Matapos ang apela, nabawasan ito sa second-degree murder. Ngunit nahatulan pa rin siya nga habang buhay na pagkakakulong.